Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Isang manigong bagong taon po sa bawat pamilyang Pilipino. Muli, ako'y nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa Kwentong Pilipino. Sana ang nagdaang 2025 ay nagbigay sa atin ng isang magagandang alaala at aral ng buhay upang baunin natin sa taong 2026. Dito sa Kwentong Pilipino, dalangin ko po ang patuloy na pag-usad ng ating mga buhay at paniniwalang ang bawat kwentong Pilipino ay magbibigay sa atin ng panibagong mukha ng buhay. Bago ang mga bagong pahina ng Kwentong Pilipino sa taong 2026, nais ko pong imbitahan kayo na balikan natin ang ilan sa mga linyang tumatak mula sa mga taong nagbahagi ng kanilang mga kwentong Pilipino sa nagdaang taon. Isa yun ng kayamanan. Kaya, kuha pareho yun eh. At the same time, yung katanyagan. So, pinipili ko yung katanyagan dahil isa yun. Pag may pagtanyag ka, inevitably, pwedeng may kayamanan ka makuha roon sa katanyagan na yun. Pangalawa, just because, hindi siya for the sake of being tanyag on itself. Pero dahil pagkatanyag ka, meron kang pagkakataon na mapakinggan ng mas maraming tao. At bilang isang artist, marami akong mga kilalang artist na medyo selective sila na hindi ito para sa iba yung mga ginagawa ko. Ako yung artist na gusto kong habang nabubuhay ako, nakikita ako na na-appreciate ng ibang tao yung ginagawa ko. So, yung pagiging tanyag, magbibigay sa akin yung pagkakataon na mapakinggan ako. Romel, isang mga awit, isang anak, isang manunulat, isang anak na may malawak na pangarap at hindi natatakot tumubok ng mga bagay na nagpatatag ng kanyang pagkatao. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat Romel sa pagiging bahagi ng Kwentong Pilipino. Dalangin ko ang tagumpay ng inyong mga likhang libro at patuloy na magningning ang iyong mga musika. Muli, maraming salamat at mabuhay ka, Romel. Natutunan ko na talagang hindi palagi pagkakaloob sa'yo. So you have to adjust, you have to strategize kung paano ba una-una, paano ka mabubuhay ng practical, paano ka makakatapos ng pag-aaral at magkakatrabaho kasi yun naman po ang ating goal bilang sa Pilipinas po, hindi po biro-biro ang buhay. So, siguro yun po yung natutunan ko agad at natanggap ko po sa sarili ko that time na hindi possible or hindi possible that time na makuha ko yung course na related sa music given na hindi rin naman po kami ganun ka well off na pamilya, although kaya po kami pag-aralin ng parents ko pero may limitation kasi tatlo po kaming magkakapatid na sabay-sabay na nag-aaral. So siguro mas pinili ko pong maging practical. TJ, isang anak, mapagmahal na kapatid, isang taong natutunang magsakripisyo ng pangarap upang magampanan ang tungkulin sa pamilya at sa kasalukuyan ay bumabalik sa tunay na laman ng kanyang puso, ang pag-awit at paglikha ng mga kanta. Mula sa Kwentong Pilipino, mabuhay ka, TJ. Isang karangalan na maging bahagi ka sa natatanging paglalahad ng mga kwentong Pilipino. Let it be. Kung darating sa'yo. Kung mag-isa ka lang, mag-isa ka lang. And you have to love yourself first. Respect yourself. Tsaka, alam mo yun, buuin mo yung sarili mo para, for example, minahal ka. Pagpalamahal mo yung sarili mo, makaka-attract ka ng mga taong, ng tamang tao, mamahalin ka rin. Pero if you don't know how to love yourself, you'll end up, kaya naman nangyayari sa akin before. Gaya naman nangyayari sa akin before. Kaya talaga siya. So ngayon, I'm still on the stage na I have to love myself more. I have to be more hindi naman powerful, medyo wrong term yun. I have to be more confident sa sarili ko para hindi ako masyadong umaasa sa partner ko. Depending on my emotions, depending on what I need. Paye,
Isang babae, isang ina. Isang taong namulat na katotohanang hindi man kadugo, pero higit pa sa kadugo, ang natamong pagmamahal at pagtanggap sa mga nakagitnang mga magulang. At ito ang kanyang puhunan upang maging isang mabuting ina. At sa kasalukuyan ay patuloy na hinahanap ang kanyang bahagi sa mundo ng musika. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat Taye sa pagiging bahagi at matapang na paglalahad ng iyong Kwentong Pilipino. Una yun is, kung nasan po ako ngayon, marami din po na bagay na minulat sa akin na sa 3 taon na lumipas. Marami din po natutunan at marami rin po akong realization sa buhay. Kumbaga binuksan ang isipan mo na ito yung realidad namin. Kailangan kong mamili. Okay, pero sa isip mo ba ngayon, sa pag-uusap natin ngayon, nandoon ka pa rin sa kaisipan na mahalaga pa rin ang edukasyon? Yes po. Anton, isang anak, isang kapatid, isang ama. Isang taong maaga man ang naging obligasyon, pinatatag at pinalakas ng mga hamon ng buhay at kasalukuyang inihahanda ang sarili sa pagtupad ng kanyang mga pangarap. Mula sa Kwentong Pilipino, maraming salamat sa pagiging bahagi ng Kwentong Pilipino, Anton. Mabuhay ka at dalangin ko ang tagumpay mo sa mundo ng musika.